Umagang iyon, nakipag-away ang binata sa kanyang ina. Dahil siya ay nagtatrabaho ng mahabang oras para mabayaran ang kanilang utang. Tapos nag-college siya dahil malapit na siyang maging pulis. Pati na rin, kahit na huminto siya pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ina. Kanyang ina, Kim Jin, hinatid si Ji-hyun sa isang event at binigay ang bracelet niya para mas maging friendly siya. Sa araw na iyon, iniimbestigahan ni Ji-hyun si Kim Hyun dahil pinaghihinalaan niya siya at ginagawa para sa kamatayan ng kanyang kaibigan. Nagkunwari siyang kaibigan at nakipag-inuman sa kanyang apartment. Gumawa ng mas bagong plano at subukang patayin siya. Lumaban si Ji-hyun habang kinukunan ng kanyang paghihirap sa telepono. Naging konektado si Ji-hyun habang nasa kamay niya ang telepono. Nakarating si Ji-hyun sa taxi ni Kim Jin. Bot-do ay sumusunod sa kanya. Ibinaba ni Ji-hyun ang phone sa kotse. Nang mawalan siya ng malay dito, sinubukan siyang ilayo ni Kim Jin. Pero nabangga siya ni Kim Hyun gamit ang motorsiklo para subukang tapusin si Kim Jin. Pero dahil may mga tao sa paligid at dumating din ang mga binata, nagkunwari siyang tinulungan siya at pinatay. Mamaya sa ospital, habang ang lahat ay umalis sa eksena kasama ang binata, bumalik si Kim Hyun para nakawin ang black box sa sasakyan. She disposed of Ji-hyun at iniwan din ang taxi. Bumalik sa kasalukuyan upang subukang sunugin ang lalaki ng buhay. Ngunit siya ay iniligtas ng mga pulis. Isang maikling flashback ang nagpapakita. Habang nag-set up ng app ang binata sa kanyang telepono. Paggawa ng kanyang sarili upang masubaybayan ang kanyang lokasyon. Pauwi na. Shi-hyeon bursts kay Kristo. Dahil nalulungkot siya sa mga pinakabagong pangyayari. Ngunit alam niya na kailangan nilang magpatuloy. Ang kanyang kaluluwa ay hindi magpapahinga hanggat hindi nababayaran ang kanyang mga krimen. Isa pang flashback ang nagpapakita. Dahil ang nararapat ay responsable para sa pagkamatay ng mga uling. Binago niya ang kanyang race eta sa isang nakakapinsala. Nahihilo siya at naging sanhi. At maaksidente sa trabaho. Dalawa ang inaresto ng pulisya. Ngunit, wala silang anumang kapani-paniwalang patunay na siya ay nagkasala. Pilit siyang binitag ng binata. Ngunit sa huli ay inaatake siya nito. Bilang magpanggap na biktima sa sitwasyon. Binata at siya. Pumayag siyang kunin ang telepono para atakehin ng mga lalaki. Para makuha nila ang mga video. Sa loob nito at gamitin ito bilang patunay. Ngunit kapag ginawa nila, nagsisimula nang mawala si Ji-hyun. Kaya nagpasya silang ihinto ang proseso. Nang gabing iyon, nag-install si Do ng lihim na kamera sa kotse ng mga binata. Maya-maya ay hinanap ng driver ang multo ni Kim Jong. Naalala niya ang iminungkahi sa kanya ni Kim Hyan na tumira sa kanyang malaking bahay. At humiga saglit. Ipinangako din niya yon. Siya na ang bahala sa kapatid niya. Ngunit sa halip ay pinatay niya siya. Nagagalit si Kim Jong. At siya ay nasa bingit ng pagiging isang masamang espiritu. Ngunit pinagbabatayan siya ng kanyang kapatid na babae at nakikiusap sa kanya na manatili sa kanya. Sabi ni Kim Jong sa binata na may sikreto siya. Recording ng usapan nila ni Kim Hyun sa lumang bahay ng kanyang mga magulang. Ngayong hinawakan niya ito, nakikita niya si Ji-hyun para masunog ang phone. Pagpatay kay Ji-hyun at pagtanggal ng ebidensya laban sa kanya. Gayunpaman, Ji-hyun kaluluwa bumalik sa kanyang katawan. Habang ang pag-aresto ng mga pulis ay nabigo ang lalaki. Ngunit binisita siya ni So, at sinabi sa kanya na ang kanyang anak na babae ay buhay. May nagtangkang pumatay sa kanya sa ospital. Kaya inilipat niya siya sa bahay at kumuha ng sarili niyang mga doktor. Ang maling suit ay nagdadala ng lalaki sa pag-ibig ng kanyang buhay. And she wakes up habang magkahawak kamay sila. Pansamantala, siya ay ini-interrogate ng mga detective. Ngunit siya ay naiwan upang pumunta. Habang naglalakad si Kim Hyun sa loob ng police station. Karamihan ay umamin na. Siya ang gumawa ng lahat ng pagpatay. Sinisisi nila ang nararapat. Sa aksyon na iyon, nakatakdang palayain habang nasa kulungan si Kim Hyan. Noong gabing iyon sa kulungan, nagpasya si Kim Hyan na gawin ang hindi maiisip. Lahat ay naiinis sa katotohanan na ang nararapat ay libre.
So gumawa sila ng plano. Kailan babalik sa ospital? So Rain informs him na siya ay muli bilang isang pasyente. Dahil nakaligtas siya kahit papaano. Kahit nakala ng lahat ay patay na siya. Gumawa ng mga bagay. May pagkakataon siyang tapusin siya minsan at para sa lahat. Ngunit ang mga kabataang lalaki ay namagitan at pinipigilan siya. Mag-isa sa mga pulis. Ju takes kaya hostage si Rhea at nakarating siya sa kotse niya. Kayang itaboy ni Ju. Ngunit ang mga binata ang sa wakas ay pumipigil sa kanya. Kahit nakaiwas ang doktor, ang pulis, nagbanta ang dalawa na tapusin ang sarili. Ngunit dinisarmahan siya ng lalaki. At sinabi sa kanya yon. Hindi siya papayag na mamatay siya ng ganito kadali. Kailangan niyang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Ngayon na ang lahat ay nahuhulog sa lugar. Mga binata at G. Sa wakas ay nakapag-date na si Hayan sa isa't isa ng totoo. At ibahagi ang kanilang unang halik. Dr. Ju ends up sa bilangguan at sa kanyang unang gabi. Binibisita siya ng tatlong masasamang espiritu, na naghihintay na makuha ang kanilang paghihiganti sa kanya. Sa susunod na araw, nag-uulat si Chihyun para sa tungkulin. Ngunit binibigyan siya ng pinuno ng isang araw ng pahinga upang makapagpahinga. Ginagamit ng binata ang pagkakataong iyon para makipag-date muli sa kanya. At ipakilala siya sa kanyang mga kaibigan. Sa wakas, nahanap ng mga binata ang multo ng kanyang ina. At nagkasundo silang dalawa. Mga binata, humihingi ng tawad sa kanya sa pagsisi sa kanya noong umagang iyon. At siya, humihingi ng paumanhin si An sa pagiging dahilan kung bakit siya namatay. Pinatawad silang dalawa ni Kim Jin. At hilingin sa kanila ang isang masayang buhay bago siya lumipat. Sa wakas, ang batang mag-asawa, nagpa siya na magpatuloy sa pakikipagtulungan sa mga multo. Isang gabi, nakahanap sila ng babaeng multo pero siya, hindi siya nakikita, since isa na lang siyang normal na tao ngayon. Sa anumang kaso, sabi ng babae, mababayaran niya sila sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila sa isang bag ng pera. Na ang ilang mga gangster nang nakatago sa isang lihim na lugar kasama yon. Nagsisimula ng magmaneho ang binata.